Late na kasing dumating yung karelyebo niya security guard. Kaya ang Tito Emilio mo, hindi niya pwedeng maiwanan yung trabaho niya. Pero, buti naman pinayagan ako ni Tita Virgie mo na makaalis sa trabaho ng maaga. Tita ko po ba si Tita Virgie? Hindi. Best friend ni Mama. Parang kapatid ko. Pero pwede mo rin siyang tawagin, Tita. Si Tito Emilio po. Di ba boyfriend mo siya? Hindi naman best friend. Bakit tita rin tawag ko sa kanya? Teka muna. Bakit ba, alam mo yung mga boyfriend na yan? Gusto mo ba siyang maging tatay? Ayoko po. Hindi ko naman siya tatay eh. Sige. Umuwi na tayo. Kasi ang dami-dami mo ng tanong eh. Dahan-dahan, ha? Miss? May kailangan ka ba? Ikaw ba si Linda? Ako nga. Bakit? Kala ko naman mas maganda ka sa nanay ko. Eh, sino ka nga ba? Ako si Juana, yung anak ni Emilio, yung boyfriend mo. Ay, napakabait na bata naman ito. Dahil dyan. Evening po. Uy, good evening. May good evening ba? Dahil dyan, may premyo ka sa akin. Ha? Taran! Thank you po. Galing. Award ka na ng Best Father in the World. Juana, ang ginagawa mo dito? Pinapunta ka ba rito ng mama mo? Hoy, kung hihingi kayo ng pera sa akin, wala akong pera. Wow naman, Papa. Sa mahabang panahon na di tayo nagkita, ganun agad sa lubong mo sa akin. Mabuti pa yung anak-anakan mo. May candy agad. Emilio, nandito ka na pala. Eh, si Juana kasi kanina pang naghihintay sa labas nung dumating kami ni Jessica. O ano nga kailangan mo? Malapit ka lang naman pag may kailangan ka eh. May problema ako eh. Si Mama, pinalayas ako. Kasi buntis ako. Gagawa-gawa ka ng kalokohan eh. Sino ang ama niyan? Nasaan ang ama niyan? Hindi ko na mahanap. Nakilala ko sa text, sa cellphone. Nagkita kami, tapos, yan. Ano? Eh kung di ka nung pala gaga eh. Kung papabuntis ka sa hindi mo kilala. Emilio, tama na. Eh ano na ngayon? Ano na? Anong gagawin natin dyan? Eh di ba sinabi ko na nga sa inyo, wala akong matitirhan. Eh paano na ako? Nasabi na sa akin ni Juana yung problema niya kanina. Napag-isip-isip ko na kaya pa naman natin na may makakasama sa bahay. Linda, buntis yan oh. Manganganak na yan sa isang buwan. Tapos ano, tayo mag-aalaga dyan. Tayong gagasta dyan, pati sa iaanak niyan. Yun na nga ang gusto kong sabihin, Emilio. Apo mo rin naman yung magiging anak niyan eh. Matatanggihan mo ba naman yung apo mo? Uy, magpasalamat ka at mabait ang tita Linda mo ha. Dahil kung ako lang yan, Sa puntong yun, batid ni Linda na panibagong responsibilidad ang katumbas ng pagdating ni Juana sa kanilang tahanan. Ibig mo sabihin, pinatira mo yung anak ni Emilio sa inyo? Di ba wala naman trabaho yung batang yun? Ibig mo sabihin, ikaw ang magpapacheck up doon. Ikaw magdadala sa ospital. Ikaw rin bibili ng vitamins. Bukod pa yan sa ikaw ang magpapakain ng pagpapabahay sa kanya. Masyado ka naman. Hindi mo naman obligasyon ng pamilya ng boyfriend mo eh. Hindi nga kayo pwedeng ikasal pa eh dahil hindi pa siya anak doon sa asawa niya, di ba? Tapos gano'n, hayaan mo na lang ganunin ka ng anak niya, alilain ka. Eh nagpabuntis nga siya sa lalaking hindi niya kilala. Virgie, alam ko nagmamalasakit ka sa akin. Pero mahal ko si Emilio. Kaya, tinuturing ko yung pamilya niya na pamilya ko na rin. Yan!
Yang pagmamahal na yan ang papatay sa'yo balang araw, best friend. Sana lang ha, sana lang. Nandyan ako para sa gipin ka. Juana, andito na yung baby mo, oh. Makaraan ang ilang buwan, nagsilang na si Juana. At si Linda pa rin ang nag-asikaso at nagbayad sa lahat ng pangangailangan. Lumalaki na nga ang kanilang pamilya, kaya tiyak lolobo rin ang gastusin nila. Ang cute-cute niya naman, ate. Ba siya? Apo. Buti naman nakikitang ka sa kanya. Gusto mo ikaw na lang mag-alaga sa kanya? Pwede pa po? Ay, naku, anak. Hindi. Delikadong mag-alaga ng bata. Ano ka mo? Oh, kumusta ang bagong panganak? Kuya Angelo, ang ginagawa mo dito? Di ba nasa butuan ka? Ay, Linda. Ito ang panganay kong anak, si Angelo. Siya ang tita Linda mo, Angelo. Siya ang mabait na babaeng kumutkot sa amin ng kapatid mo. Nice to meet you po, tita. Linda, yeah, usap muna tayo. Walang niya ka. Nagpabuntis ka kagad? Ingit ka lang. Di ba ka na ka din? Kuya, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Ba't ka nandito? May ginawa kang kalokohan, no? Sobra ka naman. Alam mo, siyempre, nalaman ko na nanganak ka. Kaya ito, dumadalaw lang ako sa'yo. Nik-nik mo. Sa atin din titira si Angelo. Pasensya ka na, mahal. Kasi wala namang matitiran yung bata eh. Kaya habang naghanap sana lang ng trabaho. Pero naayos ko naman yung papel niya eh. Siguro mga 2 buwan, secure na rin yan. Sige na nga. Salamat, mahal ha. Alam mo naman, napakahalaga sa akin na magkita-kita ulit kami ng mga anak ko. Oh, anak. Umayag ng tita Linda mo. Sa amin ka muna titira. Pero pangako mo ha, maghanap ka ng trabaho. Ha? Juana. 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 Ha? Tingnan mo naman yung anak mo. Hindi ba yung mahihirapan? Tingnan mo pagkarga mo. Ibaba mo kasi muna yung cellphone eh. Ikaw na lang kaya humawak dito sa bata. Oo, pare, ikaw na. Mga bagay-bagay. Chat. Tapos tayong pulutan niya. Jessica? Nagame ito. Anak, anong ginagawa mo? Hi, tita. Nagpatulong lang kami maghain ng pulutan dito kay Jessica. Pero hindi niyo alipin ang anak ko. Anak ka lang! Bakit mo ginawa yun? Pinatira ko kayo dito. Tiniis ko ang lahat ng pagiging batugan ninyo. Lapastangan ninyo, pati pagiging baboy ninyo. Pero hindi ako papayag na pati ang anak ko aabusuhin ninyo. Sige na, pre. Tamang pala ang shota ng tatay mo eh. Basta kami. Alis! 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 Sa lahat ng ayoko, napapahiya ako. Sige nga, kuya. Tignan ko nga kung astig ka pa rin. Alam mo ba kung anong ginawa ko dun sa huling babaeng nagpahiya sa akin, ha? Alam mo ba? Ano to? Ano to? Ano ginagawa mo? Ito eh. Pinahiya ako sa mga barkada ko eh. Ano ba? Ako ba? Ako ba ngayon, ha? Ako ba? Ikaw! Tumingil ka na! Sige, lumabas ka. Lumabas ka! Lumabas! Lumabas! Sayang naman eh. Isang taon ako nagpasensya, Emilio. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, pero hindi ako papayag na pati ang anak ko. Nahalipin nila. Mahal. Magpasensya ka muna. Lasting lang yun. Please. Ako nang bahala.
Ako didisiplina sa mga yan. Hindi na lang uulitin sa'yo yan. Ha? Yan. Buntis ka na naman. Talagang wala kang kadala-dala eh, no? Walang laman yung utak mo. Ha? Yan, kasi text ka ng text. Yan tuloy, nabuntex ka tuloy. Hindi ka ba nahihiya sa tita Linda mo? Yung, sorry ka. Emilio, hindi niya na kailangan mag-sorry. At hindi ko na rin susuportahan ang pagbubuntis mo. At hindi na ako gagastos ni piso para sa'yo at para sa mga anak mo. Mahal, huwag ka naman ganyan. Ang liit ang sweldo ko eh. Ano pang bubuhay ko sa mga to? Ano kaya yung apo ko? Jessica, bumaba ka dyan. Mahal. 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 Dali lang yung isa pa, ha? Jessica, may kailangan ka? Wala po. Ah, sige. Sabihin mo lang, ha, pag may kailangan ka, ha? Apo. Kumusta yung anak ko? Nagtatanong na siya kung bakit dito siya dumediretso pagkatapos ng eskwela niya. Pero, okay naman. Ikaw, kumusta ka naman? Alam mo, Virgie, nasira na ang buhay ko noon. Nung namatay si Joel, akala ko tapos na ang buhay ko. Ang buhay namin mag-ina. Pero nung nakilala ko si Emilio, nagkaroon ng pag-asa ang buhay ko. Pero, nasisira na naman ulit. Hindi kami nag-uusap. Hindi kami nag-uusap, Emilio. Nakatira kami sa ilalim ng isang mabong, pero parang magkamila ang mundo namin. Sumusobra na talaga yung nanay-nanayan natin. Sa una lang pala, bait-baitan effect. Tapos pababayaan tayo. Matagal na ako nagtitimpi dyan sa babae niyan. Hindi ko ba alam kung anong gayuma pinakain niya kay tatay. Pero wag niya akong subukan. Hindi niya alam ang kaya kong gawin. Anak, Ano po yun, Ma? pwede bang pakitimplahan si Mama ng kape? May wala na pong kape. Oo nga pala. Mabilis palang uminom ng kape ang mga bisita natin. Dali. Uminom si Mama ng kape. Kaya mo? Opo. Sige, mag-ingat ka, ha? Ano kailangan mo sa akin? Ikaw ang kailangan ko. Nagtanong ako sa'yo dati, di ba? Kung alam mo, kung anong ginawa ko sa babae nagpaya sa akin. Ha?
Kayo po ba ang kaanak ni Mrs. Erlinda Salvani? Kami po kaanak. Nagtamo siya ng mga sugat. At halos maputol yung braso niya dahil sa dami ng tagang natanggap niya. Naputulan siya ng ilang daliri. May saksak sa liig. Diyos ko. But the good news is, nagawa namin ito ng paraan. Naagapan namin yung ugat at nerves ng braso niya. Naibalik namin ito through surgery. Pero iha, hindi na namin ito mababalik sa dati. Hindi na din siya magiging kasing lakas and flexible katulad ng dati. Hindi na rin namin naisauli yung iba ng daliri. Pero all in all, maswerte pa rin si Jesus. Dahil nabuhay siya, she is a real survivor. Will you please excuse me at babalikan ko na lang siya para sa check-up niya. Salamat po, Dok. You're welcome. May pinatay pala sa kabilang bahay ng baliw na yun. Kaya pala nagpunta dito para magtago. Pero ngayon na nahuli na siya, wala na siyang ligtas. Ano ginagawa mo dito? Fergie, ako nang bahala. Linda, tawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa kong pagkakamali sa'yo. Mas patawarin mo rin ang anak ko. Patawarin mo na si Angelo. Emilio, sinubukan akong patayin ng anak mo. Pinutol niya ang mga braso ko para maging imbalido ako. Pagkatapos, pinilit niyang pugutin ang ulo ko. Gusto mo, kalimutan ko ang lahat para sa'yo? Linda, kung talagang mahal mo ko, urong mo yung demanda. Baliw ang anak mo. Dapat siyang makulong, maparusahan, para hindi niya nagawin sa iba ang ginawa niya sa akin. Hindi mo iuro ang demanda. Iiwan na kita. Ha? Hindi mo na ako makikita muli. Emilio, dali mo na ang anak mo, ang apo mo, sa pag-alis mo.